Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat pagtawa at pagluha. At samahan ninyo akong muli sa isang panibagong paglalakbay. Sabi nila, ang pinakamatamis na pag-ibig ang nag-iiwan ng pinakamapait na lason kapag ito'y nagtaksil. Paano ka muling babangon kung ang mismong taong pinag-alayan mo ng iyong buong mundo ang siyang dudurog nito sa iyong harapan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa kabanatang pinamagatang, Ang Huling Halik ng Pagkakanulo. Ang hangin sa loob ng Maranyang Hall ng Montenegro Estate ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling pabango at matatamis na salita. Para kay Liwayway Alcantara Montenegro, ito ang perpektong gabi, ang kanilang ika-10 anibersaryo. Isang dekada ng pagmamahalan kasama ang lalaking kanyang pinangarap, si Silvan. Hawak niya ang isang maliit at eleganteng kahon na nababalot sa velvet. Sa loob nito ay isang relos na matagal nang gusto ng kanyang asawa. Pinag-ipunan niya ito, isang simbolo ng bawat oras, bawat minuto, bawat segundong inilaan niya sa kanilang pagsasama. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ng kanyang asawa mula sa kanilang mesa. Si Silvan, matipuno, makisig, at sa paningin ng lahat, ang perpektong Ginoo. Ang mga mata nito ay tila nangungusap ng pagmamahal sa tuwing titingin sa kanya. O iyon ang akala niya. Happy anniversary, my love. Bulong ni Liwayway nang lumapit siya rito at iniabot ang regalo. Kinuha yon ni Silvan, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit may kakaiba sa ngiting iyon ngayong gabi. May lamig, may distansya. Hinalikan siya nito sa pisngi, isang halik na hindi umabot sa kanyang mga mata. Thank you, Liway. I also have a gift for you. For everyone, actually. Kumunot ang noo ni Liwayway, ngunit ang kaba ay napalitan ng pananabik. Inakay siya ni Silvan patungo sa maliit na entablado kung saan naroon ang isang banda. Kinuha nito ang mikropono at ang masayang bulungan ng mga bisita ay dahan-dahang humina. Good evening, everyone. Thank you for celebrating a decade of my life with this wonderful woman. Panimula ni Silvan. Nagpalakpakan ng mga tao. Hinawakan ni Liwayway ang braso ng kanyang asawa. Ang puso niya'y umaapaw sa pagmamalaki. Ito na yon. Ang sandaling ipaparamdam na naman sa kanya na siya ang pinakamaswerteng babae sa mundo. 10 taon. Pagpapatuloy ni Silvan, ang kanyang boses ay tila bakal na walang emosyon. Isang mahabang panahon para makilala ang isang tao. At sa 10 taon na yon, marami akong natutunan. Natutunan ko kung ano ang gusto ko at kung ano ang hindi ko nagusto. Biglang tumahimik ang buong hall. Maging ang mga waiter ay natigilan sa paglalakad. Ang nangiti sa labi ni Liwayway ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito. Anong sinasabi niya? Tumingin si Silvan sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay parang mga matatalim na yelo. Ang regalo ko para sa'yo, Liwayway, ay hindi isang bagay na mabibili ng pera. Ang regalo ko sa'yo ay kalayaan. Itinaas ni Silvan ang isang puting sobre, isang long-stemmed white envelope. This is my gift to you, Anya. Ang boses niya'y malinaw at malakas, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Our divorce papers. I want an annulment. Ang mga salitang yon ay parang isang bala na tumama sa dibdib ni Liwayway. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga nakangiting mukha ng kanilang mga kaibigan at pamilya ay biglang naging mga hukom na nakatitig sa kanyang pagbagsak. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. Bago pa man siya makapag-react, isang pamilyar na figura ang dahan-dahang lumakad mula sa dilim patungo sa liwanag ng entablado. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na tila sumisigaw ng tagumpay. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mga labi
ay may mapang-akit na ngiti. Si Mara, ang kanyang pinsan, ang itinuring niyang kapatid. Walang salitang lumapit si Mara kay Sylvan at buong pagmamalaking kumapit sa braso nito. Inilapat ang kanyang ulo sa balikat ng lalaking asawa pa rin niya. Isang tahimik na deklarasyon ng pag-aari. Ang pagkalito sa puso ni Liwayway ay biglang nagliyab at naging purong galit. Ang sakit ay napakabigat, napakatindi, na tila nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa isang iglap, ang kanyang mga paa ay gumalaw. Naglakad siya patungo sa entablado, ang mga matay nakatuon lamang kay Mara. Hindi niya narinig ang mga bulungan. Hindi niya narinig ang pagtawag ng kanyang ina. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng kanyang dinurog na puso. Nang makarating siya sa harapan nilang dalawa, itinaas niya ang kanyang kamay. Plak! Ang tunog ng kanyang palad na dumapo sa pisngi ni Mara ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Napahawak si Mara sa kanyang pisngi, ang mga matay ng lalaki sa gulat at sakit. Ngunit bago pa man makapagsalita si Liwayway, isang malakas na kamay ang humila sa kanya palayo. Ang biyena niyang lalaki at ang kanyang biyenang babae, si Doña Elvira, ay humakbang sa kanyang harapan. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. Walang hiya ka, sigaw ni Doña Elvira. Sa harap ng lahat ng tao, ganyan ka ba kawalang modo? Hindi mo na nakapagtataka kung bakit humanap ng iba ang anak ko. You were never good enough for him. Ang bawat salita ay isang sundang na lalong sumugat sa kanya. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kakampi. Ngunit ang nakita niya ay mga matang mapanghusga, mga bibig na nagbubulungan ng kanyang kapintasan. Tinalikuran siya ng mundong minsan niyang inakalang sa kanya. Tumingin siya kay Sylvan, nagmamakaawa. Ngunit ang lalaki ay malamig lang na nakatitig sa kanya. Walang bakas ng pagmamahal o awa. Doon na siya tuluyang bumigay. Tumalikod siya. Sa isang sulok ng hall, sa isang high chair, ay ang kanilang natatanging anak. Si Kael, 4 na taong gulang, mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa mundong gumuho sa paligid ng kanyang ina. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para humakbang. Nilapitan niya ang kanyang anak, maingat itong binuhat. Ang init ng munting katawan ni Kael ang tanging nagpapanatili sa kanya na buo. Niyakap niya ito ng mahigpit at nagsimulang maglakad palayo. Habang tinatahak niya ang pasilyo palabas, bawat hakbang ay isang pasakit. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ang kanyang magandang gown ay tila naging isang uniforme ng kahihiyan. Paglabas niya sa malamig na hangin ng gabi, doon lamang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Isinakay niya si Kael sa kotse at humarurot paalis. Walang tiyak na patutunguhan. Tanging layunin ay ang makalayo sa lugar na yon. Sa sakit, sa pagkakanulo. Habang nagmamaneho sa madilim na kalsada, ang tanging ilaw ay mula sa mga poste. At sa display ng kanyang cellphone, bigla itong umilaw at nag-vibrate. Isang mensahe. Mula kay Sylvan, nanginginig ang mga kamay na binuksan niya iyon. 2 maikling pangungusap lamang ang laman nito. Ngunit ang 2 pangungusap na yon ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Umalis ka na sa pamamahay ko. Dinala na ni Mara ang mga gamit niya doon. Ang mga salita ni Sylvan ay parang lason na kumalat sa buong sistema ni Liwayway. Bawat letra ay isang patak ng kamandag, dahan-dahang pumapatay sa bawat alaala ng 10 taon nilang pagsasama. Ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan ay isa na ngayong teritoryo ng kaaway. Ang kama na kanilang pinagsaluhan ay pugad na ng pagkakanulo. Walang direksyon ang kanyang pagmamaneho. Ang mga ilaw ng syudad ay dumaan sa kanyang paningin na parang mga makukulay na guhit lamang. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang bigat ng katawan ng natutulog na si Kael sa kanyang mga bisig kanina at ang bigat sa kanyang dibdib
na tila hindi na kailanman mawawala. Saan siya pupunta? Hindi siya maaaring umuwi sa kanyang mga magulang. Hindi niya kayang harapin ang kanilang mga tanong, ang kanilang awa. Ayaw niyang maging isang pabigat. Kailangan niya ng isang lugar kung saan maaari siyang maging invisible. Isang lugar kung saan ang mga pader ay hindi siya huhusgahan at sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Baryo Amihan, ang probinsya ng kanyang lola Tala. Ang lugar kung saan siya nagtampisaw sa ilog, natutong magbisikleta at unang natikman ang pangarap. Isang mahabang biyahe, ngunit iyon lang ang tanging kanlungan na naiisip niya. Ang buong biyahe ay isang malabong panaginip. Tanging ang ugong ng makina at ang mahinang hilik ni Kael mula sa car seat sa likod ang kanyang kasama. Nang ang dilim ng gabi ay dahan-dahang nagbigay daan sa mapusyaw na kulay abo ng madaling araw, doon niya natanaw ang arko na may nakasulat na maligayang pagdating sa Baryo Amihan. Ang hangin ay nagbago. Naging mas sariwa, may amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng parang. Ngunit ang kapayapaan ng lugar ay hindi tumagos sa kanyang puso. Ipinark niya ang kotse sa tapat ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Ito iyon, ang bahay ng kanyang lola Tala. 10 taon na itong nakatiwangwang mula noong pumanaw ang kanyang lola. Ang pintura ay bakbak na, ang mga halaman ay gumapang na sa mga bintana, at ang alikabok ay makapal na bumabalot sa lahat. Dahan-dahan niyang binuhat si Kael na nagising dahil sa paghinto ng sasakyan. "Mommy, where are we?" Tanong ng bata. Kinukusot ang mga mata. "This house is old." "This is Lola Tala's house, anak," sagot ni Liwayway, pinipilit ng ngumiti. "We'll stay here for a while." Gamit ang susi na palagi niyang daladala sa kanyang pitaka, isang alaala mula sa kanyang lola, binuksan niya ang pinto. Isang tunog ng pag-angal mula sa kinakalawang na mga bisagra ang sumalubong sa kanila, kasunod ng amoy ng alikabok at lumang kahoy. Ang sinag ng umaga na tumatagos sa maruruming bintana ay nagpakita sa mga muebles na nababalutan ng puting kumot, mga agiw sa bawat sulok. Para itong isang bahay ng multo, isang libingan ng mga nakalimutang alaala. Dinala niya si Kael sa nag-iisang kwarto sa ibaba. Inilatag ang isang malinis na kumot mula sa kotse at pinatulog muli ang bata. Nang masiguro niyang mahimbing na ito, doon niya nilibot ang kanyang paningin. Ang bawat bagay ay isang sundot sa kanyang puso. Ang tumba-tumba kung saan siya kinakantahan ng kanyang lola. Ang mesang kainan kung saan sila nagsasalo. Nagpatuloy siya sa likod kung saan naroon ang isang pinto na patungo sa isa pang istruktura. Ang kusina ni Tala. Ang maliit na kainan na naging buhay ng kanyang lola. Pagbukas niya ng pinto, mas matindi ang pagbabalik ng mga alaala. Naalala niya ang sarili bilang isang maliit na bata, nakaupo sa isang mataas na upuan habang pinapanood ang kanyang lola na magluto ng pinakamasarap na adobo sa buong mundo. Ang amoy ng bawang at tuyo, ang tunog ng sandok na tumatama sa kawali, ang masayang tawa ng kanyang lola. Ang lahat ng iyon ay parang mga multo na sumasayaw sa hangin. Ngayon, ang lugar ay tahimik, madilim at nilalamon ng kalawang at alikabok. Ang dating masayang kusina ay isa na ngayong malamig na puntod. Napaupo siya sa isa sa mga silya at doon, sa gitna ng katahimikan at alikabok, hinayaan niyang bumagsak ang lahat. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na paghagulgol. Iyak para sa 10 taong nasayang, para sa tiwalang sinira, para sa pangarap na dinurog, at para sa hinaharap na biglang ninakaw sa kanya. Nang maubos na ang kanyang luha, isang malamig na katotohanan ang gumising sa kanya. Kailangan niyang mabuhay para kay Kael.
Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang kanyang bank account. Mayroon siyang sariling savings, hindi kalakihan, ngunit sapat na siguro para makapagsimula. Ngunit nang buksan niya ang banking app, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa pangalawang pagkakataon sa loob ng 24 na oras. Ang laman ng kanyang account, 5,320 piso. Nag-scroll siya sa transaction history. Isang malaking withdrawal ang ginawa kahapon ng umaga. Isang online transfer sa isang account na nakapangalan kay Silvan Montenegro. Naging joint account nila iyon noong sila'y ikasal. Isang pagkakamaling ngayon niya lang napagtanto. Kinuha nito ang lahat. Tinira lang nito ang kakarampot na halaga. Isang huling insulto. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay mas sumidhi pa. Hindi lang pala ang puso niya ang ninakaw, kundi pati na rin ang kakayahang itaguyod ang sariling anak. Napahawak siya sa mesa, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Pakiramdam niya'y nalulunod siya. Walang pera, walang trabaho, walang bahay. Tanging isang sirang puso at isang anak na umaasa sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkasira, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang bagay sa dingding. Ang lumang signboard ng kainan, nakasabit pa rin, kahit nakupas na. Kusina ni Talatala. Bituin. Star. Ang bituin na nagsisilbing gabay sa mga naliligaw. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak, ang anghel sa gitna ng kanyang impyerno. Pagkatapos ay tumingin siyang muli sa signboard. Ang kanyang lola ay nagsimula sa wala. Sipag, tiyaga, at masasarap na putahe lang ang puhunan. Itinaguyod siya nito mag-isa. Isang apoy ang biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Isang maliit na ningas sa gitna ng kadiliman. Galit, determinasyon. Hindi dito. Hindi dito matatapos ang kwento ko. Hindi ako ang talunan sa kwentong ito. Tumayo siya. Ang kanyang mga paggalaw ay mayroon ng layunin. Sinimulan niyang buksan ang mga bintana, hinahayaan ang liwanag at hangin na pumasok at itaboy ang amoy ng kalumaan. Sinimulan niyang tanggalin ang mga puting takip sa mga gamit. Habang naglilinis siya sa isang lumang aparador, sa ilalim ng counter, may nahawakan siyang isang matigas na bagay. Isang kahon na gawa sa kahoy na nara. Mayroon itong maliit na lock, ngunit hindi ito nakakandado. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang makapal at lumang kwaderno. Ang mga pahina ay naninilaw na. Nang buksan niya ito, nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang lola Tala. Ito ang kanyang recipe book. Ang mga sikreto sa likod ng bawat masarap na ulam na bumuhay sa baryo Amihan noon. Sa ilalim ng kwaderno, may isa pang bagay, isang litrato. Kinuha niya ito. Larawan ito ng kanyang lola noong kabataan nito. Nakangiti ng napakatamis. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong isa pang babae, kasing ganda niya, na nakaakbay sa kanya. Hindi niya kilala ang babae. Hindi niya ito kailanman nakita. Pinagmasdan niyang mabuti ang litrato. Dalawang magkaibigan na puno ng pangarap at pag-asa, nakatayo sa mismong lugar kung saan siya ngayon nakaupo. Isang lugar ng pagkasira, ngunit marahil ay isang lugar din ng pagsisimula. Ang determinasyon ay isang kakaibang bagay. Isang gabi, pakiramdam ni Liwayway ay isa siyang basag na salamin, watak-watak at imposibleng mabuo. Ngunit pagsikat ng araw, kasabay ng paggising ni Kael at ng paghingi nito ng gatas, ang mga piraso ng kanyang pagkatao ay tila pilit na nagkabit-kabit muli. Hindi para sa kanya, kundi para sa bata. Ang mga sumunod na araw ay naging isang ritual ng paglilinis. Bawat pag-alis ng alikabok ay parang pag-alis ng isang masamang alaala. Bawat pagpunas sa lumang kahoy ay parang paghilom ng isang sugat. Gamit ang natitirang 5,000 piso, bumili siya ng mga panlinis, kaunting pagkain at isang maliit na electric stove. Ang bawat sentimo ay kinuwenta. Bawat gastos ay pinag-isipang mabuti.
Sa gabi, pagkatapos patulugin si Kael, binubuklat niya ang lumang kwaderno ng kanyang lola. Ang mga pahina ay amoy luma, ngunit ang mga salita ay buhay na buhay. Ang sikreto sa malambot na mechado, ang tamang anghang ng bopis, ang pambihirang panimpla sa kare-kare. Sa bawat recipe, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang lola Tala, bumubulong ng pag-asa. Isang hapon, habang abala siya sa pagkukumpuni ng isang gumigewang na mesa sa loob ng kusina ni Tala, isang malakas na patak ng tubig ang biglang tumama sa kanyang balikat. Tumingala siya. Isa pa. At isa pa. Umuulan sa labas at ang bubong na yari sa yero ay may butas na pala. Hindi lang isa, kundi marami. Ang maliit na apoy ng pag-asa sa kanyang dibdib ay tila biglang binuhusan ng malamig na tubig. Paano niya ito ipapaayos? Ang pagpapalit ng bubong ay magastos. Ang pera niya ay halos paubos na. Napaupo siya sa sahig, tinitingnan ang mga patak ng ulan na gumagawa ng maliliit na basang bilog sa semento. Ang luma at sirang bubong ay tila isang metapora para sa kanyang buhay, puno ng butas, hindi kayang magbigay ng proteksyon. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang itim na pickup truck ang huminto sa tapat ng kainan. Hindi niya ito pinansin, marahil ay may naligaw lang. Ngunit bumukas ang pinto nito at isang matangkad na lalaki, may bitbit na payong, ang bumaba. Nagsimula itong maglakad palapit sa pinto ng kusina. Agad na kinabahan si Liwayway. Sino ito? Taga-munisipyo ba? Sisingilin ba siya sa kung anong buwis? Agad niyang pinagpaga ng damit na puno ng alikabok at sinubukang ayusin ang buhok gamit ang kamay. Huli na. Nakita na siya nito sa pinakakahiya-hiya niyang kalagayan. Ang lalaki ay pumasok sa loob. Ipinagpag ang payong bago isinara. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong, ngunit halatang mamahalin ang mga ito. Ang kanyang tindig ay may kumpiyansa. Miss, pasensya na sa abala, sabi ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at pamilyar. Napadaan lang ako. Nakita kong bukas, matagal na rin kasing sarado to. Balita ko'y... Natigilan ng lalaki ng tuluyan nang makita ang mukha ni Liwayway na tinamaan ng liwanag mula sa pinto. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkakilala. Liway? Doon lang din namukhaan ni Liwayway ang lalaki. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang paraan ng pagngiti nito. Mas tumangkad, mas nagkalaman ang katawan, ngunit siya pa rin iyon. Dalisay? Halos pabulong niyang sabi. Si Dalisay Rivas, ang kanyang kababata. Ang kalaro niya sa ilog, ang kasama niyang umakyat sa mga puno ng mangga. Ang huli niyang balita dito ay nag-aral ito ng architecture sa Maynila at doon na nanirahan. Dalisay Rivas, ikaw nga! Hindi napigilan ni Dalisay na mapangiti ng malapad. Anong ginagawa mo dito? Akala ko nasa Maynila ka na for good. At binubuksan mo ulit ang kusina ni Aling Tala. Ang dami niyang tanong. Lahat ay may tono ng tunay na pagkatuwa. Ngunit para kay Liwayway, ang bawat tanong ay isang sampal ng katotohanan. Napayuko siya, hindi makatingin ng diretso. Ang huling pagkikita nila ay noong dalaga pa siya, bago siya ikasal kay Silvan. Ngayon, heto siya, isang bigong asawa, isang kahabag-habag na ina, nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Oo, binalikan ko lang. May inaasikaso. Pagsisinungaling niya. Tumingin si Dalisay sa paligid. Bilang isang arkitekto, ang mga mata nito ay agad na nakita ang mga problema. Ang mga sirang silya, ang kupas na pintura, at ang tumutulong bubong. Ngunit wala siyang sinabing kahit ano tungkol doon. Sa halip, ngumiti siya. Naaalala ko pa ang sinigang ni Aling Tala. Walang tatalo doon, sabi niya, puno ng nostalgia. Masaya akong makita na may nagpapatuloy nito. Kung kailangan mo ng tulong, Liway, sabihin mo lang. May mga kilala akong magagaling na karpintero dito.
Ang alok ay sinsero. Ngunit para kay Liwayway, nasariwa pa sa sakit ng pagtitiwala sa isang lalaki, ang alok ay parang isang patibong. O mas malala pa, isang limos. Hindi, kaya ko na. Salamat, Say. Mabilis niyang sagot. Ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Kaya kong ayusin, mag-isa. Ang nangiti ni Dalisay ay bahagyang nawala, napalitan ng pag-unawa. Nakita niya ang pride sa mga mata ni Liwayway. Nakita niya ang pader na bigla nitong itinayo sa pagitan nila. Tumango ito ng dahan-dahan. Okay, sige. Kung yan ang sabi mo, mahinahon niyang sabi. Anyway, I'm glad to see you again, Liway. Dadaan na lang ako ulit kapag bukas na kayo para matikman ulit ang sinigang. Tumalikod na si Dalisay at naglakad palabas. Naiwan si Liwayway na nakatayo. Pinagsisisihan ang kanyang katigasan ng ulo. Bakit ba siya ganoon? Isang kaibigan lang naman ang nag-aalok ng tulong. Ngunit ang sakit at kahihiyan sa kanyang dibdib ay masyadong mabigat. Ayaw na niyang umasa pa kanino man. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Liwayway. Nakahiga siya sa tabi ni Kael, nakatitig sa kisame kung saan naririnig pa rin niya ang mahinang patak ng ambon. Ang pag-uusap nila ni Dalisay ay paulit-ulit sa kanyang isip. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang pag-aalok ng tulong, at ang kanyang tangang pagtanggi. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Sino naman kaya ang magte-text sa kanya ng ganoong oras? Kinuha niya ito. Isang unknown number. Binuksan niya ang mensahe. Isa itong picture message. Isang sketch. Isang magandang rendering ng kusina ni Tala. Ang luma nitong itsura ay napalitan ng isang bago at modernong disenyo na may malalaking bintanang salamin, mga kahoy na accent, at isang signboard na may eleganteng sulat. Kusina ni Tala. Sa ilalim ng sketch may isa pang mensahe. Lahat ng tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, Liway, pati na ang mga pangarap. Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig. Alam niyang galing ito kay Dalisay. Hindi ito isang alok ng limos. Isa itong paalala, isang pangitain, isang patunay na may isang tao na nakikita ang potensyal sa gitna ng mga guho. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga patak ng ulan sa labas ay tila hindi na tunog ng kalungkutan. Sa halip, ang mga ito'y naging musika, ang musika ng isang bagong simula. Sa loob ng kanyang modernong bahay bakasyonan sa Barrio Amihan, isang lugar na malinis at maayos na kabaligtaran ng magulong mundo ni Liwayway. Nakatitig si Dalisay Rivas sa screen ng kanyang laptop. Naroon ang sketch na ipinadala niya kay Liwayway, isang digital na pangako ng isang posibleng bukas, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Madali ang gumuhit ng mga pangarap para sa iba. Ngunit ang pagguhit ng sarili niyang pangarap, matagal na niyang itinigil iyon. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaling sa isang silver na picture frame sa kanyang mesa. Larawan ito ng isang babaeng may napakatamis na ngangiti. Ang mga matay kumikinang sa saya. Si Elara, ang kanyang unang pag-ibig, ang kanyang nobya. Ang babaeng dapat sana'y pakakasalan niya, 7 taon na ang nakalipas. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Naalala niya ang araw na yon na parang kahapon lang, ang excitement, ang mga plano, at ang isang tawag sa telepono na dumurog sa lahat. Isang aksidente sa daan, isang lasing na driver. Sa isang iglap, ang kanyang buong mundo ay naglaho. Ang arkitekto na kayang magplano ng pinakamatatag na istruktura ay hindi man lang nagawang protektahan ang pundasyon ng kanyang sariling buhay. Mula noon, isinara niya ang kanyang puso. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho, sa pagpapalago ng kanyang kumpanya. Ngunit nang makita niya si Liwayway sa gitna ng mga guho ng kusina ni Tala, may nakita siya sa mga mata nito na matagal na niyang kilala. Ang multo ng pagkawala. Ang bakas ng isang taong pinagkaitan ng mundo. Kaya niya ito
tinutulungan. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pag-unawa. Sa pagtulong niyang buuin muli si Liwayway, marahil dahan-dahan ding mabubuo ang mga nawasak na bahagi ng kanyang pagkatao. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Ang kagustuhang maging protektor. Samantala, sa isang marangyang kondominium sa Maynila, ang usapan ay hindi tungkol sa pagbangon, kundi sa pagwasak. Ano? Binubuksan niya ulit ang karinderyang iyon. Sigaw ni Mara sa kabilang linya ng telepono. Ang boses niya ay matinis sa galit. Akala ko ba wala na siyang pera? Saan siya kumukuha ng kapal ng mukha para magsimula ulit? Nakahiga si Sylvan sa isang leather na sofa. Tamad na nilalaro ang isang baso ng mamahaling alak. Relax, Mara. Hayaan mo siyang maglaro sa putik. Ano naman ang magagawa ng isang luma at bulok na kainan sa probinsya? It's pathetic. Pathetic? Sylvan, hindi mo ba naiintindihan? Bawat pagbangon niya ay isang sampal sa akin. Dapat ay nagmamakaawa siya ngayon, hindi nagpapakalakas-lakasan. Bumuntong hininga si Sylvan, halata ang pagkainis. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang pangalan. The Alcantaras already disowned her. She's a nobody. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Hindi. Hindi ako papayag na maging masaya siya. Git ni Mara. Ang boses ay nanginginig sa puot. Ako dapat ang masaya. Ako ang nanalo. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang araw na kinalaban niya ako. Ibinalik na ni Dalisay ang atensyon sa kanyang trabaho, ngunit ang imahe ni Liwayway ay hindi maalis sa kanyang isip. Kinabukasan, habang nagmamaneho siya pabalik mula sa isang site meeting, sadyang idinaan niya ang sasakyan sa tapat ng kusina ni Tala. Nakita niya si Liwayway na abala sa pagbubuhat ng ilang piraso ng kahoy. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng akasya, may isang lalaking nakaparada sa kanyang motorsiklo. Hindi ito taga roon. Ang itsura nito ay magaspang at ang paraan ng pagtitig nito sa kaiinan ni Liwayway ay hindi pangkaraniwan. Mayroon itong intensidad na nagbigay ng kaba sa dibdib ni Dalisay. Isang anino sa maaraw na baryo. Minemorya niya ang mukha ng lalaki bago nagpatuloy sa pagmamaneho. Kinahapunan, bumalik siya. Nagdahilan siyang may bibilhin sa kalapit na tindahan. Doon niya naabutan si Liwayway na nakikipagtalo sa isang supplier ng hardware. Hindi po pwede yung presyo ninyo, Mang Berto. Sobrang taas naman po niyan kumpara sa ibang lugar. Pakiusap ni Liwayway, halata ang frustrasyon sa kanyang boses. Abay kung ayaw mo, wag mo bilhin. Ganyan talaga ang presyo ngayon, Ineng. Mayabang na sagot ng matandang lalaki. Sinasamantala ang sitwasyon. Doon na lumapit si Dalisay. Magandang hapon po, Mang Berto. Napalingon ang matanda at agad na nagbago ang timpla ng muka. Oh, Architect Rivas, ikaw pala. Napasyal ka. Namimili lang ho. Mukhang may problema yata dito, sabi ni Dalisay. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit may bigat. Tumingin siya kay Liwayway at bahagyang nangumiti. Wala. Itong si Ineng. Tumatawad lang sa presyo ng yero. Mabilis na sagot ni Mang Berto. Ganoon po ba? Sabi ni Dalisay. Hindi inaalis ang tingin sa matanda. Bigyan mo na ng tamang presyo si Liway, Mang Berto. Kaibigan ko yan. At marami-rami pa kaming ipapagawa sa lugar niya. Ang banayad na pagdidiin sa salitang kami ay sapat na. Agad na nagbago ang pakikitungo ng supplier. Biglang naging napakabait nito at ang presyo ng yero ay bumaba ng halos 20%. Naiwan si Liwayway na tulala, hawak ang resibo. Isang bahagi niya ay nagpapasalamat, ngunit isang bahagi rin ay naiinis. Ayaw niyang isipin ng mga tao na kailangan niya ng isang lalaki para ipagtanggol siya. Ngunit hindi niya maikakaila ang tulong na naibigay ni Dalisay. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw, habang pinapakain niya si Kael,
Isang motorsiklo ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Kinabahan si Liwayway, naalala ang lalaking ikinuwento ni Dalisay na nakita nito. Ngunit isang delivery man lang pala ito na may dalang isang sobre. Registered mail. Para po kay Ginang Liwayway Alcantara Montenegro. Nanginginig ang mga kamay na pinirmahan niya ang logbook at kinuha ang sobre. Galing ito sa isang kilalang law firm sa Maynila. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng malakas. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Sa loob, isang makapal na dokumento. Binasa niya ang mga unang salita sa itaas ng papel. Petition for sole custody of the minor, Kael Alcantara Montenegro. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga salita ay lumalabo dahil sa namumuong luha sa kanyang mga mata. Due to the respondent's financial instability, emotional distress, and unsound mental state, unfit to provide a safe and suitable environment for the child. Ang dokumento ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ito na. Ang ganti ni Sylvan. Hindi siya nito basta lang sinisiraan. Tinatanggalan siya nito ng karapatan sa nag-iisang bagay na nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Gusto niyang kunin ang kanyang anak, ang kanyang si Kael. Ang sobrang papel sa mga kamay ni Liwayway ay tila naging singbigat ng bakal. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ipinipako siya sa isang krus ng kawalan ng pag-asa. Kukunin nila si Kael, ang kanyang anak, ang kanyang hininga. Nanginig ang kanyang mga tuhod at napasalampak siya sa sahig. Ang ingay ng pagbagsak ng kanyang katawan ay gumising kay Kael na nooy naglalaro sa isang sulok. "Mommy, are you okay?" Tanong ng bata. Lumapit ito sa kanya. Ang mga matay puno ng pag-aalala. Hindi makasagot si Liwayway. Niyakap na lamang niya ng mahigpit ang kanyang anak. Isinubsob ang kanyang mukha sa malambot na buhok nito at doon humagulgol ng walang tunog. Paano nagawa ni Silva nito? Paano niya nagawang gamitin ang sarili nilang anak bilang sandata para tuluyan siyang wasakin? Ang halimaw na minsan niyang minahal ay walang iniiwang anumang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi sinisira. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang katok sa pinto ang kanyang narinig. Mahina, ngunit may pag-iingat. Hindi niya ito pinansin, ngunit nagpatuloy ang pagkatok. "Liway, okay ka lang ba?" Boses iyon ni Dalisay. Paano niya nalaman? Naramdaman ba niya? Sinundan ba siya? Hindi na mahalaga. Wala siyang lakas para tumayo at buksan ang pinto. Wala siyang lakas para humarap kanino man. "Liway, magsalita ka. Nag-aalala ako." Sabi ulit ni Dalisay mula sa labas. Mas may diin na ngayon. Nang wala pa ring sagot, narinig niya ang mahinang pagpihit ng doorknob. Hindi pala niya ito naisara ng maayos kanina. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakita ni Dalisay ang eksena. Si Liwayway na nakaluhod sa sahig. Yakap-yakap ang anak. Ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. At sa sahig, sa tabi niya, ay ang opisyal na dokumento mula sa korte. Agad na naunawaan ni Dalisay ang lahat. Walang salitang lumapit siya. Kinuha ang papel mula sa sahig at mabilis na binasa ang nilalaman. Isang anino ng galit ang dumaan sa kanyang karaniwang kalmadong mukha. Ngunit nang tumingin siya kay Liwayway, ang galit ay napalitan ng habag. Umupo siya sa sahig, hindi masyadong malapit para bigyan ito ng espasyo, ngunit sapat na para maramdaman nito na hindi siya nag-iisa. Hindi niya makukuha si Kael, sabi ni Dalisay. Ang boses ay matatag at puno ng kasiguruhan. "Hindi ako papayag." Tumingala si Liwayway, ang muka'y basang-basa ng luha. "Paano? Paano, Say? Totoo ang lahat ng sinasabi nila. Wala akong pera. Wala akong matatag na tirahan. Sinong hukom ang papanig sa akin? Lalaban tayo." Simpleng sagot ni Dalisay. "May kilala akong pinakamagaling na family lawyer sa Maynila. Kaibigan ko. Tatawagan ko siya ngayon din."
Pero kailangan nating maging handa. Kailangan nating kolektahin ang lahat ng dokumento na magpapatunay na ikaw ay isang mabuting ina. Ang kanyang kalmadong presensya ay parang isang pampakalma sa nagwawalang puso ni Liwayway. Dahan-dahan, ang kanyang pag-iyak ay humina. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nakakaparalisa. Tumango siya. Sige, halos pabulong niyang sabi. Tinulungan siya ni Dalisay na tumayo. Sa mga sumunod na oras, naging abala sila. Hinanap nila ang birth certificate ni Kael, ang mga lumang report card nito sa eskwela, mga resibo ng gamot, lahat ng bagay na magpapatunay na inalagaan niya ang kanyang anak. Habang naghahanap, muli niyang binuksan ang kahon na gawa sa Nara kung saan niya nakita ang recipe book. Baka mayroon ditong mahalagang papel na itinago ang kanyang lola. Habang hinahalungkat ang ilalim ng kahon, muli niyang nakita ang litrato, ang kanyang lola Tala, kasama ang babaeng hindi niya kilala. Sa gitna ng stress at pag-aalala, tila isang maliit na bagay lang ito mula sa ibang mundo, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Ipinakita niya ito kay Dalisay, marahil para lang maiba ang usapan, para makahinga kahit sandali mula sa mabigat na katotohanan. Tingnan mo to, Say. Nakita ko to nung unang araw ko dito. Sabi niya, iniabot ang lumang litrato. Si Lola Tala, pero hindi ko kilala yung kasama niya. Siguro matalik niyang kaibigan. Kinuha ni Dalisay ang litrato. Tinitigan niya ito. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mukha ng babaeng hindi kilala ni Liwayway. Isang pamilyar na kalungkutan at pangungulila ang biglang nabuhay sa kanyang mga mata. Liway, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Kilala ko siya. Napatingin si Liwayway sa kanya, naguguluhan. Sino siya? Tumingin si Dalisay mula sa litrato patungo sa mga mata ni Liwayway. Isang maliit at malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang babaeng yan ay ang nanay ko. Natigilan si Liwayway. Ang utak niya ay tila tumigil sa pagproseso ng impormasyon. Ang nanay ni Dalisay? Paano? Bakit? Ang mga tanong ay nag-uunahan sa kanyang isip. Magmatalik na kaibigan sila ng lola mo. Pagpapatuloy ni Dalisay, ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang imahe ng kanyang ina sa litrato. Sila ang magkasama sa lahat ng bagay dito sa Baryo Amihan, parang magkapatid ang turingan. Ang revelasyon ay parang isang malakas na alon na humampas kay Liwayway, tinatangay ang lahat ng kanyang naunang akala. Ang pagtulong ni Dalisay, hindi lang pala ito dahil sa luma nilang pagkakaibigan bilang mga bata. May mas malalim na koneksyon, isang koneksyon na hindi niya alam na umiral. Bakit? Bakit hindi ko alam to? Naguguluhang tanong niya. Bakit hindi na ikwento sa akin ni Lola? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Dalisay, puno ng bigat ng nakaraan. Mahabang kwento. Nagbago ang lahat ng mag-asawa ang nanay ko at lumipat sa Maynila. At nang maaksidente siya. Ngayon, ang lahat ng piraso ay nagsimulang magtugma. Ang kalungkutan sa mga mata ni Dalisay, ang pag-iisa niya, ang dahilan kung bakit tila naiintindihan niya ang sakit ng pagkawala. Ngunit bago pa man makapagsalita si Liwayway, may idinugtong pa si Dalisay na tuluyang nagpabago sa lahat. Itinuro niya ang lumang kainan sa labas ng bintana. Ang kusina ni Tala ay hindi lang itinayo sa pangarap ng lola mo. Tumingin siya muli kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng kahulugan. Itinayo rin ito sa tulong ng nanay ko. Ang mga huling salita ni Dalisay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang revelasyon na nagpabago sa buong pundasyon ng pananaw ni Liwayway. Ang kusina ni Tala ay hindi lang pala legacy ng kanyang lola. Ito rin ay isang monumento ng pagkakaibigan ng dalawang babae.
Ang tulong ni Dalisay ay hindi na isang simpleng kabaitan ng isang kababata, kundi isang pagpapatuloy ng isang ugnayan na sinimulan ng kanilang mga nauna sa kanila. Dahil sa bagong kaalamang ito, ang pader na itinayo ni Liwayway sa paligid ng kanyang sarili ay unti-unting gumuho. Pinahintulutan niya ang kanyang sarili na tumanggap ng tulong. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagkilala sa isang nakaraang hindi niya dapat kalimutan. Sa tulong ng abogadong kaibigan ni Dalisay, nakapag-file sila ng sagot sa petisyon ni Sylvan. Ang laban sa korte ay magiging mahirap at mahaba, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Liwayway na mayroon siyang kakampi. Ang atensyon niya ngayon ay naibaling sa muling pagbubukas ng kusina ni Tala. Naging simbolo ito ng kanyang laban. Ang bawat pako na kanyang ibinabaon, ang bawat dingding na kanyang nililinis ay isang deklarasyon na hindi siya susuko. Kung maipapakita niya sa korte na kaya niyang itaguyod ang kanyang anak sa isang matatag na paraan, mas lalakas ang kanyang kaso. Tinanggap na niya ang alok ni Dalisay. Sa mga sumunod na linggo, ang dating tahimik na lugar ay napuno ng ingay ng martilyo, lagari at masayang tawanan. Kumuha si Dalisay ng 2 pinagkakatiwalaang karpintero mula sa baryo. Ngunit madalas ay siya mismo ang naroon, nakasuot ng damit trabaho, kasama ni Liwayway sa pag-aayos. Isang hapon, habang abala sila sa pagpipintura ng bagong signboard, hindi napigilan ni Liwayway ng ngumiti. Ang dating kupas na kusina ni Tala ay nabigyan ng bagong buhay. Ang sulat ay elegante, kulay puti, sa ibabaw ng makintab na kayumangging kahoy. Ang ganda! Bulong niya, puno ng paghanga. Ikaw ang nagpaganda dyan, sagot ni Dalisay, na nakatayo sa kanyang tabi. May mga batik ng pintura sa kanyang pisngi. Ang galing ng pinili mong kulay. Nagkatinginan sila at sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng pintura at alikabok, may isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Isang koneksyon na higit pa sa pagkakaibigan. Ngunit mabilis itong pinutol ni Liwayway. Ibinaling ang tingin sa signboard. Masyado pang maaga. Masyado pang sariwa ang kanyang mga sugat. Ang gabi bago ang nakatakdang soft opening ng kusina ni Tala ay puno ng pananabik. Malinis na ang buong lugar. Ang mga mesa ay may mga bagong mantel. Ang kusina ay kumikinang sa kalinisan, handa ng mapuno ng amoy ng masasarap na pagkain. Salamat, Say, sabi ni Liwayway kay Dalisay, habang sabay nilang isinasara ang pinto ng kainan ng gabing iyon. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Wala iyon, Liway, sagot ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay malambot sa ilaw ng buwan. Ang nanay ko, sigurado akong masaya siya kung nasaan man siya ngayon. Nagpaalam sila at umuwi si Liwayway na may ngiti sa labi. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakatulog siya ng mahimbing, puno ng pag-asa para sa kinabukasan. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Dala niya si Kael, na excited ding makita ang bago at magandang restaurant ni Mommy. Habang papalapit sila, napansin niyang kakaiba ang itsura ng pinto sa harapan. Bahagya itong nakaawang. Kinabahan siya. Hindi niya iyon iniwang bukas. Anak, dito ka lang sa labas ha? Sabi niya kay Kael. Pinipilit na maging kalmado. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang imahe mula sa isang bangungot. Ang mga salaming bintana na 2 araw lang ang nakalipas na ipinalit ay basag-basag. Ang sahig ay puno ng mga bubog. Ang mga bagong pinturang pader ay dinumihan ng itim na pintura. May mga nakasulat na masasakit na salita. Bayaran, masamang ina. Nanginginig siyang naglakad papasok sa kusina. Ang mga sako ng bigas ay ibinuhos sa sahig at binuhusan ng mantika. Ang mga sariwang gulay at karne na inihanda niya para sa unang araw ay ikinalat at tinapakan, hinaluan ng lupa at basura. Ang buong lugar
ay amoy panis at pagkasira. Ang kanyang pangarap, ang kanyang pinaghirapan, ay sinirang sadya at walang awa. Isang maliit na bagay na kumikinang ang nakakuha ng kanyang pansin sa gitna ng dumi sa sahig. Yumuko siya para pulutin ito. Nanginig ang kanyang kamay nang makita kung ano yon. Isang hikaw. Isang maliit na silver na hikaw na may disenyong bulaklak. Kilalang kilala niya ang hikaw na yon. Hindi niya ito maaaring makalimutan dahil siya mismo ang bumili niyon. Siya ang nagregalo niyon kay Mara noong huling kaarawan nito, noong mga panahong akala niya pa ay totoo ang pagtingin nito bilang isang kapatid. Ang sakit ng pagkakanulo ay bumalik, mas matindi, mas brutal. Hindi na ito simpleng agawan ng asawa. Ito ay isang deklarasyon ng giyera na ang layunin ay ang tuluyan siyang durugin. Tumakbo siya palabas. Ayaw niyang makita ni Kael ang nangyari. Bago pa man siya makatawag ng tulong, nakita niya ang pickup truck ni Dalisay na paparating. Napansin din nito ang basag na bintana. Mabilis itong bumaba, ang mukha ay nag-aalala. Liway, anong nangyari? Hindi na niya napigilan. Doon, sa harap ng kanyang winasak na pangarap, humagulgol siya. Niyakap siya ni Dalisay. Hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit at galit. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, dumating ang mga kapitbahay, ang mga matatandang dating suki ng kanyang lola, ang mga batang minsan niyang kalaro. Nakita nila ang nangyari. Walang nag-utos, walang nagsalita. Kumuha sila ng walis, ng basahan, ng timba. "Huwag kang mag-alala, Liway," sabi ni Aling Nena, ang may-ari ng katabing sari-sari store. "Hindi ka nila matatalo. Itutuloy natin ang pagbubukas ngayon." Ang buong komunidad ng Baryo Amihan ay kumilos. Nagtulong-tulong silang maglinis, magayos, magbuo muli. Sa gitna ng pagkakaisang yon, tinawagan ni Liwayway si Silvan. "Hayop ka!" sigaw niya sa telepono. "Ikaw ang may gawa nito, di ba? O ang ahas mong kabit?" "Wala akong alam sa sinasabi mo," sagot ni Silvan. Ang boses ay kalmado at mapangasar. "Baka naman may nakaaway ka lang dyan sa probinsya mo. You reap what you sow, Liwayway." Ang kanyang walang kahihiyang pagtanggi ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Ibinaba niya ang telepono, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Sa hawak niya, ang hikaw ni Mara, ang ebidensya, ang simbolo ng isang kasamaang hindi niya palalampasin. Ang kasamaan ay may layuning maghasik ng takot at pagkasira. Ngunit minsan, ang hindi nito inaasahan ay ang kakayahan nitong magpunla ng pagkakaisa. Ang ginawang sabotahe sa kusina ni Tala ay hindi nagdulot ng pagsuko, bagkus ay nagpatibay pa ito sa loob ni Liwayway at sa suporta ng buong Baryo Amihan. Sa araw na yon, ang dapat sana'y soft opening ay naging isang bayanihan. Dala ng mga kapitbahay ang kanilang sariling mga kaldero, ang kanilang mga sangkap. Ang ilan ay nagdala ng bigas, ang iba'y gulay. Ang kusina ni Tala ay nabuksan, hindi dahil sa plano ni Liwayway, kundi dahil sa puso ng komunidad. Ang amoy ng adobo, sinigang, at tinola ay muling pumuno sa hangin. Mas matapang at mas mabango kaysa dati. Ito ay amoy ng tagumpay laban sa kadiliman. Naging matagumpay ang araw na yon. Ang mga tao ay hidagsaan, hindi lang para kumain, kundi para magpakita ng suporta. Habang abala sa pag-aasikaso, si Liwayway at Dalisay ay nagkikita sa gitna ng kaguluhan. Isang simpleng tango o isang mabilis na ngiti ang kanilang palitan. Isang pag-unawa na hindi na kailangan ng salita. Sa gitna ng trahedya, nahanap nila ang isang ritmo, isang partnership na natural at matatag. Nang ang araw ay papalubog na at ang mga huling customer ay nagsisimula na ng magpaalam, isang pakiramdam ng pagod, ngunit matamis na tagumpay ang bumalot kay Liwayway. Nakaupo siya sa isang mesa, pinagmamasdan ng mga ngiti sa mukha ng mga taong tumulong sa kanya. Naramdaman niya, sa kauna-unahang pagkakataon,
na marahil kaya niya talaga ito. Mukhang kailangan mo to. Isang baso ng malamig na tubig ang inilahad sa kanyang harapan. Si Dalisay nakangiti. Umupo ito sa tapat niya. Salamat, Say, sa lahat. Sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay taos-puso. We did it, Liway. Sagot ni Dalisay. Or more accurately, you did it. You inspired them. May isang sandali ng tahimik na pagpapahalaga sa pagitan nila. Ang pagod sa kanilang mga mukha ay hindi maitago. Ngunit mayroon ding kislap ng pag-asa. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang nabasag. Isang anino ang tumabon sa kanilang mesa. Tumingala si Liwayway, handang batiin ang isang huling customer. Ngunit ang mga salita ay namuo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang nangiti ay nagyelo sa kanyang mga labi. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaking pilit na niyang ibinaon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang alaala. Mas payat ito ngayon, ang kanyang mga mata ay mas malalim. Ngunit ang mapanuyang ng ngiti sa kanyang mga labi ay hindi nagbago. Ang ngiting iyon na laging kasunod ng sakit. Dante. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Si Dante Vargas, ang kanyang unang kasintahan. Ang lalaking nagturo sa kanya kung ano ang itsura ng isang bangungot bago pa man niya makilala si Sylvan. Kamusta, Liwayway? Long time no see. Bati ni Dante. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang buong lugar, mula sa bagong pintura hanggang sa mga bagong mesa, bago bumalik kay Liwayway at pagkatapos ay kay Dalisay. Mukhang gumanda ang buhay mo nakahanap ka na agad ng kapalit? Mas mukhang mayaman to kaysa sa asawa mo. Ang bawat salita ay may balak namang insulto. Tumayo si Dalisay. Ang kanyang katawan ay naging tensyonado, handang pumagitna. Sino ka? Tanong ni Dalisay. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Easy, mister. Baka gusto mong tanungin yang maganda mong kasama kung sino ako. Sagot ni Dante, hindi inaalis ang tingin kay Liwayway. Marami kaming pinagsamahan yan. Di ba, Liway? Umalis ka na, Dante. Maring sabi ni Liwayway, pinipilit na itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala kang gagawin dito. Meron. Actually, meron. Sabi ni Dante. At dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone mula sa bulsa. May kinalikot siya sandali bago ipinakita ang screen kay Liwayway. Ang puso ni Liwayway ay tila tumigil sa pagtibok. Nasa screen ang isang litrato. Isang litrato niya noong siya ay 18 anyos pa lamang. Isang litratong kuha sa loob ng isang kwarto. Isang litratong pribado. Isang litratong hindi dapat makita ng kahit sino. At hindi lang yon ang nandoon. Nag-swipe si Dante at sunod-sunod na mga litratong mas personal at mas nakakaya ang lumabas. Mga litratong kuha sa panahong siya ay bata pa, bulag sa pag-ibig at nagtitiwala sa isang halimaw. Naaalala mo pa? Tanong ni Dante. Ang boses ay parang isang ahas na bumubulong. Sayang naman kung mabubura lang to. Naisip ko baka pwedeng pagkakitaan. 100,000. Maliit na halaga lang yan para sa isang negosyanteng tulad mo at ng bago mong sponsor. Ang panginginig sa mga kamay ni Liwayway ay napalitan ng malamig na takot. Ito ang kanyang pinakamalaking sikreto. Ang kanyang pinakamalaking kahihiyan. Ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na sinubukan niyang kalimutan. Ngayon, heto, hawak ng isang demonyo, handang gamitin para sirain ang kanyang bagong simulang buhay. Wala akong pera, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Talaga ba? Tumawa si Dante. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Babalikan kita. Pero huwag mo akong subukang takbuhan, Liwayway. Alam mo na ang kaya kong gawin. Itinago niya ang kanyang cellphone at tumalikod na para umalis. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, huminto siya at muling lumingon. By the way, sabi niya,
Isang masamang ngiti ang muling sumilay. Ang ganda ng hikaw na nahanap ko sa labas kanina, mukhang mamahalin. At tuluyan na siyang umalis, iniwan si Liwayway na nakatayo, nagyayelo sa takot. Ang hikaw. Hindi maaari. Ang ibig sabihin ba nito ay, nang gabing iyon, hindi mapakali si Liwayway. Sinubukan niyang itago ang lahat mula kay Dalisay, ngunit alam niyang napansin nito ang kanyang pagkatulala. Nang nag-iisa na siya sa kanyang kwarto, isang text message ang dumating. Mula kay Dante. Nakita ko na ang bago mong sponsor. Mukhang mas malaki ang makukuha ko sa kanya. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng pagbabanta ni Dante ay isang ehersisyo ng pagpapanggap. Sa umaga, si Liwayway ay ang masipag na may-ari ng kusina ni Tala. Nakangiti niyang hinaharap ang mga customer, pinamumunuan ang kanyang 2 bagong katulong sa kusina at nakikipagtawanan kay Dalisay tungkol sa mga plano para sa hinaharap. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay may nakatagong laso ng takot. Bawat tunog ng motorsiklo sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Bawat text message mula sa unknown number ay nagpapataas ng kanyang blood pressure. Sinubukan niyang i-block ang numero ni Dante, ngunit gumagawa ito ng mga bago. Nagpapadala ito ng mga mensaheng nagpapaalala sa kanya na ang kanyang nakaraan ay isang bombang orasan, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sumabog. Itinago niya ito kay Dalisay. Paano niya ipapaliwanag ang isang bahagi ng kanyang buhay na kahit siya ay kinasusuklaman? Paano niya sasabihin sa lalaking tumutulong sa kanyang bumangon na minsan naging napakatanga niya, napakabulag? Ang kahihiyan ay isang pader na mas mataas pa kaysa sa anumang itinayo niya noon. Isang Biyernes ng hapon, habang puno ang kainan at abala ang lahat, isang tawag ang natanggap niya mula sa isang kaibigan sa Maynila. Liway? Oh my God, girl, kamusta ka na? Bungad ni Ana, ang kanyang kaibigan mula sa kolehiyo. Ana, napatawag ka. Okay naman ako. Busy lang dito sa... Nakita mo na ba? Putol ni Ana sa kanya. Ang boses nito ay biglang naging seryoso at puno ng pag-aalala. Yung sa Chismis Central blog. Kumunot ang noo ni Liwayway. Anong blog? Hindi ako nagbabasa ng mga ganyan. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Liway, I think you should see it. Pinag-uusapan ka. Pinag-uusapan kayo ng pamilya ninyo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Liwayway. Nagpaalam siya sa kaibigan. Pumasok sa maliit na opisina sa likod. At nanginginig ang mga kamay na binuksan ng browser sa kanyang cellphone. Tinype niya ang pangalan ng blog. Ang tumambad sa kanya ay isang website na puno ng mga malalaking larawan at mga headline na sumisigaw ng iskandalo. At sa pinakaitaas, sa pinakamalaking font, ay ang kanyang pangalan. Ang madilim na sikreto ng bagong buhay ni Liwayway Montenegro. Sa ilalim ng headline, naroon ang isang litrato niya nakuha sa labas ng kusina ni Tala. Isang litratong candid, mukha siyang masaya. Ngunit sa tabi nito, naroon ang mga iba pa. Ang mga litratong ipinakita sa kanya ni Dante. Nakablur ang ilang bahagi, ngunit malinaw na siya iyon. Bata, hubad, nasa isang sitwasyong pribado, at kahiya-hiya. Hindi siya makahinga. Ang artikulo ay brutal. Pinagsama-sama nito ang kwento ng kanyang hiwalayan kay Sylvan at ang mga bagong ebidensya ng kanyang kadumihan. Pinalabas siyang isang babaeng malandi na hindi nakapagtataka kung bakit siya iniwan ng asawa at ngayon ay gumagamit ng bagong sponsor para sa kanyang bagong negosyo. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang artikulo, kundi ang comment section sa ilalim. Anonymous 23. Kaya pala iniwan ni Sir Sylvan. May tinatagong baho pala. Yak! Marites for life. Kawawang Kael. May ganyang ina. Dapat kunin na lang ng ama. Truth Seeker PH. Hindi na ako magtataka kung sino ang gumastos sa restaurant niya.
Halatang may investor na may ibang gusto. Hahaha. Concerned citizen. Disgusting. Should be investigated for child endangerment. An immoral mother. Sunod-sunod. Dandaan. Libo-libo. Ang bawat komento ay isang bato na ibinabato sa kanya. Hinuhusgahan siya ng mga taong hindi niya kilala. Kinukondena ang kanyang pagkatao. Tinatapak-tapakan ang kanyang pagiging ina. Biglang tumunog ang telepono ng kainan. Sinagot ito ng isa sa kanyang mga katulong. Hello, kusina ni Tala. Sige po. Cancelled. Okay po. Ibinaba nito ang telepono at tumingin sa kanya na may awa. Ma'am, yung reservation po para sa linggo, kinansel na. Tumunog ulit ito. Isa pa. At isa pa. Sunod-sunod na pagkansela. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Pagkatapos ng ilang minuto, ang dalawa niyang katulong ay lumapit sa kanya, parehong nakayuko. Ma'am Liway, pasensya na po. Sabi ng isa, hindi na po yata ako makakapasok bukas. Nakakahiya po sa pamilya ko. Ang salitang nakakahiya ay tumagos sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Maging ang mga taong tinulungan niya ay iniiwan na siya. Hindi na niya namalayan ng oras. Ang mga huling customer ay umalis na. Ang kanyang mga tauhan ay nagpaalam na rin. Ang masayang ingay ng kainan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakaupo lang siya doon, sa dilim ng kanyang maliit na opisina, nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Talunan. Ito na ang pakiramdam ng isang talunan. Winasak ni Mara ang kanyang negosyo, at ngayon, winasak ni Dante ang kanyang pagkatao. Wala nang natira. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Dalisay. May dala itong mga supply para sa kinabukasan. Pumasok ito sa kainan at nagtaka sa hindi pangkaraniwang katahimikan. Liway? Tawag niya. Walang sagot. Sinundan niya ang isang sinag ng liwanag mula sa nakabukas na pinto ng opisina. At doon niya nakita si Liwayway. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa pader. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa kawalan. Ang cellphone ay nasa sahig. Ang screen ay nagpapakita pa rin ng mga mapanirang komento. Walang nagtanong si Dalisay. Nauunawaan niya. Ang katahimikan ay nagsasabi ng lahat. Dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha ang isang kumot mula sa kanyang truck at maingat na ibinalot ito sa mga balikat ni Liwayway. Umupo siya sa sahig sa tabi nito. Hindi nagsasalita. Hinahayaan lang itong maramdaman na hindi ito nag-iisa sa dilim. Matapos ang ilang minutong tila walang katapusan, dahan-dahang gumalaw si Liwayway. Hindi ito lumingon sa kanya, ngunit nagsalita ito. Ang boses ay basag at walang emosyon. Tapos na! Natalo na ako. Umiling si Dalisay. Hinawakan niya ng marahan ang balikat nito. Hindi ka nag-iisa, Liway. Lalabanan natin to. Mayroong mahabang katahimikan. At pagkatapos, sa gitna ng kadiliman ng winasak na pangarap ni Liwayway, nagsalita muli si Dalisay. Ang kanyang boses ay seryoso at may bigat na hindi pa naririnig ni Liwayway dati. Pero bago yon, may kailangan kang malaman tungkol sa akin. Ang kadiliman sa loob ng opisina ng kusina ni Tala ay siksik at mabigat. Sa gitna nito, ang mga salita ni Dalisay ay parang isang maliit na kandila. Hindi sapat para itaboy ang lahat ng anino, ngunit sapat na para makita ang daan. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang mga matay blanco pa rin, ngunit may bahid na ng kuryosidad. Ano pa ba ang maaaring mas masahol pa sa nangyari? Anong sikreto pa ang kayang dalhin ng gabing ito? Hindi sumagot si Dalisay sa pamamagitan ng salita. Sa halip maingat siyang tumayo. Kinuha ang kanyang wallet at may inilabas mula roon. Isang lumang litrato, ang mga gilid ay kupas na, halatang laging daladala. Inilahad niya ito kay Liwayway. Nasa litrato ang isang masayang magkasintahan. Isang mas batang Dalisay, ang ngiti ay abot tenga, at sa tabi niya, ang babaeng nasa picture frame sa kanyang bahay. Si Elara.
Siya si Elara, panimula ni Dalisay. Ang boses ay malumanay, ngunit may bakas ng sakit na hindi pa rin nawawala kahit sa paglipas ng panahon. Ang fiancé ko, 7 taon na ang nakalipas. Ikinuwento niya ang lahat, ang kanilang mga pangarap na magtayo ng sarili nilang bahay, ang planong magkaroon ng 2 anak, ang excitement bago ang kasal. At ang isang gabi, habang pauwi si Elara mula sa trabaho, isang lasing na driver ang sumalpok sa sinasakyan niyang taxi. Dead on the spot. Nung mga panahong yon, pagpapatuloy ni Dalisay, ang tingin ay nasa malayo. Gusto ko na ring mamatay, nawalan ng saysay ang lahat. Ang pagiging arkitekto ko, na kayang magdisenyo ng mga gusaling kayang tumayo ng 100 taon, ay walang nagawa. Ang mga pader na kaya kong itayo ay hindi kayang protektahan ang taong pinakamamahal ko. Doon naintindihan ni Liwayway. Ang kalmadong tindig ni Dalisay, ang kanyang pagiging reserbado. Hindi iyon dahil sa pagiging suplado. Iyon ay isang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso para hindi na ito muling masaktan. Isinara ko ang sarili ko, Liway. Pag-amin niya. Naging trabaho na lang ang buhay ko. Natakot akong magmahal muli. Natakot akong magtiwala. Dahil ang pagtitiwala ay nag-iiwan sa iyong bukas sa sakit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Kaya nang makita kita, nang makita ko ang sakit sa mga mata mo, nakita ko ang sarili ko. At nang makita ko kung paano ka lumalaban para kay Kael, para sa pangarap ng lola mo, doon ko naintindihan. Ang lakas ay hindi nangangahulugang hindi ka na masasaktan. Ang tunay na lakas ay ang pagpiling bumangon at magtiwala ulit. Kahit gaano pa kasakit ang nakaraan. Ang kanyang pag-amin ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Liwayway. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may tunay na nakakaintindi sa kanya. Ang kanilang mga sakit ay magkaiba ng pinagmulan, ngunit pareho ang lalim. Salamat, Say, sabi ni Liwayway, at sa pagkakataong ito, ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pagkatalo, kundi luha ng pasasalamat. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Tumayo si Dalisay, ang kanyang disposisyon ay biglang nagbago. Ang malambot na ekspresyon ay napalitan ng determinasyon ng isang taong may misyon. Hindi natin hahayaang manalo ang mga duwag na nagtatago sa likod ng screen, sabi niya. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ako'y isang arkitekto, Liway. Nagtatayo ako ng mga bagay, pero ang isa sa mga unang bagay na natutunan ko sa kolehiyo ay kung paano suriin ang pundasyon at kung paano maghanap ng mga bitak sa sistema. Gamit ang kanyang kaalaman sa teknolohiya at ilang koneksyon sa mga kaibigan sa IT industry, sinimulan niyang i-trace ang pinagmulan ng blog post. Ito ay isang komplikadong proseso na idinisenyo para maging anonymous. Ngunit si Dalisay ay matiyaga. Bawat firewall, bawat proxy server ay parang isang pader na kailangan niyang gibain. Habang abala si Dalisay, ang cellphone ni Liwayway na nasa sahig ay muling umilaw. Isang tawag. Unknown number. Sa pagkakataong ito, sinagot niya ito. Hello? Liwayway? Si Dante to. Sabi ng boses sa kabilang linya. Ngunit kakaiba ang tono nito. Wala na ang yabang. Napalitan ito ng takot. Makinig ka. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Hindi ko alam na ipopost nila sa ganoong paraan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Liwayway, naguguluhan. Yung mga litrato, binenta ko lang. Yun lang ang usapan, hindi ko alam. Nagagawa sila ng ganong klaseng iskandalo. Pinapahanap na ako ng pamilya mo, Liway. Baka kung anong gawin nila sa akin. Sinong sila? Kanino mo binenta? Mariing tanong ni Liwayway. Sa pinsan mo. Siya ang tumawag sa akin. Siya ang nag-alok ng pera. Malaking pera.
Sinabi niya lang na gagamitin niya para takutin ka, para i-blackmail ka, hindi para ilabas sa buong mundo. Ang buong mundo ni Liwayway ay muling gumuho, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagka-realize. Si Mara, hindi lang ito basta nakiapid sa asawa niya. Hindi lang ito na nabutahin ang negosyo niya. Pinlano nito ang lahat. Ang bawat hakbang ay kalkulado para sirain hindi lang ang kanyang buhay, kundi ang kanyang kaluluwa. Kasabay ng pagtatapos ng tawag, isang sigaw ng tagumpay ang narinig ni Liwayway mula kay Dalisay. Got it! Iniharap niya ang laptop kay Liwayway. Ang blog post ay binayaran gamit ang isang dummy account, pero nagawan kong i-trace ang funding source, ang bank transfer na ginamit para bayaran ng blogger. Galing ito sa isang account na nakapangalan kay... Hindi na niya kailangang tapusin. Nakita na ni Liwayway ang pangalan sa screen, Mara Legaspi. Ngunit may isa pang detalye. Ang address na nakarehistro sa bank account ay hindi ang address ni Mara. Ito ay isang address ng isang law office. Ang law office na humahawak sa annulment case ni Sylvan. Nagtama ang mga mata ni Liwayway at Dalisay. Ang lahat ay konektado. Biglang tumunog ang cellphone ni Liwayway. Ang kanyang abogado. Liwayway, I have bad news, sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso. Ginamit ng company Sylvan ang blog post bilang evidence laban sa'yo. They filed an urgent motion to expedite the custody hearing. Pinapatawag tayo ng korte. Bukas na bukas. Ang biyahe papuntang Maynila kinaumagahan ay tila isang prosesyon patungo sa sariling bitayan ni Liwayway. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ni Dalisay ay naglalapit sa kanya sa isang laban na sa tingin niya ay talo na siya bago pa man magsimula. Katabi niya sa passenger seat, hawak niya ng mahigpit ang kanyang rosaryo, habang si Kael ay mahimbing na natutulog sa likod. Panandali ang ligtas mula sa kasamaang nag-aabang sa kanyang ina. Handa ka na ba? Tanong ni Dalisay, binabasag ang mabigat na katahimikan. Umiling si Liwayway. Hindi, pero kailangan kong maging handa. Sa korte, ang hangin ay malamig at mabigat. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Sylvan, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging isang nag-aalalang ama. Sa tabi niya, si Mara, nakasuot ng isang simpleng puting bestida, nagpapanggap na isang inosenteng taga-suporta. Ang kanilang mga mata ay puno ng tagumpay. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Sylvan, isang matandang lalaking may matalas na dila, ay walang awang inilatag ang kanyang mga ebidensya. Ipinakita niya ang mga kopya ng blog post. Ipinabasa sa korte ang mga mahahalay na komento. Ipinresinta niya ang mga financial records na nagpapakitang halos walang pera si Liwayway. Your Honor, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Hindi namin kinukwestiyon ang pagmamahal ni Ginang Montenegro sa kanyang anak. Ang kinukwestiyon namin ay ang kanyang kapasidad, ang kanyang financial instability, ang kanyang questionable moral character na ipinakita sa Exhibit A ay nagdudulot ng isang mapanganib at hindi angkop na kapaligiran para sa isang batang musmos. Ang aking kliyente, si Ginoong Sylvan Montenegro, ay may kakayahang magbigay ng isang matatag, ligtas at moral na tahanan para sa kanyang anak. Bawat salita ay isang dagok. Pinipigilan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Ang kanyang sariling abogado ay ginagawa ang lahat. Ngunit paano mo lalabanan ang isang kasinungalingang binalot sa itsura ng katotohanan? Dinala siya sa witness stand. Sunod-sunod ang mga tanong na idinisenyo para ipahiya siya. Ginang Montenegro, totoo ba na ang mga litrato sa blog post na ito ay kayo? Opo, pero... Wala nang pero. Ginang Montenegro, isang simpleng oo o hindi. Kayo ba yan? Opo, halos pabulong niyang sagot.
At totoo ba na ang inyong kasalukuyang negosyo ay itinayo lamang matapos kayong magkakilala muli ng isang kaibigan na nagngangalang Dalisay Rivas? Tinulungan niya ako tinulungan niya kayo, isang mayamang arkitekto. At bilang kapalit, ano ang ibinigay ninyo sa kanya? Objection, Your Honor. Badgering the witness. Sigaw ng abogado ni Liwayway. Sustained. Ngunit huli na. Ang lason ay naikalat na. Ang korte ay napuno ng mga bulungan. Si Liwayway ay napayuko. Ang kanyang dangal ay dinudurog sa harap ng lahat. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaruming babae sa buong mundo. Nang tila wala ng pag-asa, bumukas ang pinto sa likod ng korte. Pumasok si Dalisay Rivas. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang abogado ni Liwayway at may dala itong isang folder na makapal. Naglakad sila nang may determinasyon patungo sa harap. Your Honor, may we request to present new evidence that is crucial to this case? Sabi ng abogado ni Liwayway. Pumayag ang hukom. Ang atensyon ng lahat ay na kay Dalisay. Ang mukha ni Sylvan at Mara ay nagpakita ng bahagyang pagkalito na mabilis ding napalitan ng pagwawalang bahala. Ano pa ba ang magagawa ng isang simpleng arkitekto? Ngunit si Dalisay ay hindi lang isang simpleng arkitekto. Your Honor, I am Dalisay Rivas. Panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. At narito ako para linawin ang ilang bagay. Una, tungkol sa aking tulong kay Ginang Montenegro. Ang tulong na yon ay hindi personal, kundi isang obligasyon. Ang kanyang lola at ang aking ina ay magmatalik na kaibigan at business partners. Ang kusina ni Tala ay itinayo sa dugo't pawis ng pareho nilang pamilya. Ang ginagawa ko ay pagpapatuloy lamang ng isang legacy. Nagulat ang lahat, lalo na ang pamilya Montenegro. Pangalawa, pagpapatuloy ni Dalisay tungkol sa financial instability ni Ginang Montenegro. Your Honor, a few weeks ago, she was not financially unstable. Mayroon siyang sapat na ipon sa isang joint account nila ni Ginoong Montenegro. Ngunit isang araw bago ihain ang petisyon ng annulment, halos lahat ng laman ng account ay nilipat sa personal na account ni Ginoong Montenegro. Narito ang bank records. Iniabot niya ang mga dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Sylvan. Ang kanyang maskara ay nagsimulang magpakita ng bitak. At pangatlo, at ang pinakamahalaga, sabi ni Dalisay, ang kanyang mga mata ngayon ay nakatutok kay Sylvan. Ang dahilan ng biglaang paglipat ng pera. Your Honor, Ginoong Montenegro has been systematically embezzling funds from Alcantara Holdings, the company of his wife's family, for the past 2 years. Ginamit niya ang posisyon niya bilang CFO para maglipat ng milyon-milyong piso sa mga offshore accounts. Ang biglaang pakikipaghiwalay at ang pag-agaw sa pera ay isang desperadong hakbang para makatakas bago pa man magsimula ang annual audit ng kumpanya. Narito ang mga bank statements, ang mga peking invoices, at ang mga testimonya mula sa 2 empleyado ng accounting department na handang tumestigo. Iniabot ni Dalisay ang makapal na folders sa court clerk. Ang katahimikan sa loob ng korte ay nakabibingi. Si Sylvan ay namutla, parang isang multo. Si Mara ay napahawak sa kanyang upuan, hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi pa tapos si Dalisay. Tumingin siya sa hukom, pagkatapos ay sa buong korte. At tungkol sa blog post na sumira sa dangal ng isang mabuting ina. Sabi niya, ang kanyang boses ay umaling-ungaw sa galit. Iyan ay hindi gawa ng isang simpleng concerned citizen. Iyan ay isang bayad at planadong demolition job na pinondohan ng perang ninakaw mula sa pamilya Alcantara at isinagawa ni Mara Legaspi para sirain ng isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang magmahal at magtiwala ng lubos. Sa puntong yon, tumayo si Liwayway. Ang lahat ng takot, ang lahat ng kahihiyan ay nawala. Napalitan ito ng isang tahimik na lakas. Ang hukom,
na nakatingin sa mga bagong ebidensya ay malakas na pumukpok ng kanyang gavel. Order in the court! Based on these new and serious allegations, this court is hereby postponing the custody hearing. Furthermore, I am ordering the prosecutor's office to investigate these claims of embezzlement against Mr. Silvan Montenegro immediately. Paglabas nila ng courtroom, ang mga pader na naghihiwalay sa kanila ay gumuho. Ang mga reporter ay nagsimulang magdagsaan, ngunit walang sino man ang interesado kay Liwayway. Ang lahat ng kamera at mikropono ay nakatutok na ngayon kay Silvan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Liwayway si Mara, nakatayo sa isang sulok, nanginginig sa galit at takot. Nilapitan niya ito. Walang sampal, walang sigaw, isang tanong lang. Bakit, Mara? Bakit mo ginawa to sa akin? Ang tanong ni Liwayway ay binitiwan ng walang galit, walang panunumbat. Isa lamang itong simpleng tanong na naghahanap ng isang imposibleng kasagutan. Bakit, Mara? Bakit mo ginawa to sa akin? Sa harap ng tanong na yon, isang bagay sa loob ni Mara ang tuluyang nabasag. Una, isang tawa. Hindi isang masayang tawa, kundi isang tawang basag, pilit, at puno ng kabaluan. Umalingaw-ngaw ito sa pasilyo ng korte na nagpatigil sa mga reporter at usisero sa kanilang paligid. Bakit? Ulit ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng isang puot na naipon sa loob ng maraming taon. Ikaw pa ang may ganang magtanong kung bakit, Liwayway? Ikaw? Lumapit siya ng isang hakbang. Ang bawat salita ay parang lasong ibinubuga mula sa kanyang bibig. Habang buhay, Liwayway. Habang buhay akong anino mo. Si Liwayway na maganda. Si Liwayway na matalino. Si Liwayway na paborito ng lahat. Kahit noong mga bata pa tayo, ang pinakamalaking laruan sa'yo. Ang pinakamagandang bestida sa'yo. Lahat ng papuri, lahat ng atensyon, palaging sa'yo. Ang kanyang boses ay naging isang sigaw. Hindi na alintana ang mga taong nakatingin at ang mga kamerang nakatutok sa kanila. Kahit si Silvan, ako ang unang nakakilala sa kanya. Ako ang unang nagmahal sa kanya. Pero sino ang pinansin niya? Sino ang pinakasalan niya? Ang perpektong si Liwayway, siyempre. Kinuha mo ang lahat ng dapat sanay sa akin. Hindi iyan totoo, Mara. Mahinahong sagot ni Liwayway. Ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng sigaw ni Mara. Huwag kang magkunwari. Gusto kong maranasan mo ang naramdaman ko. Ang pakiramdam na maging wala. Ang pakiramdam na maging anino. Kaya oo, inagaw ko siya. At ginawa ko ang lahat para sirain ka. Dahil gusto kong makita kang nagmamakaawa sa lupa. Tulad ng kung paano ako nagmakaawa sa atensyon ng lahat sa buong buhay ko. Sa gitna ng kanyang pagwawala, 2 pulis ang lumapit sa kanilang gawi. Ngunit hindi si Mara ang kanilang sadya. Mr. Silvan Montenegro, you are under arrest for questioning regarding allegations of large-scale fraud and embezzlement. Ang mundo ni Mara ay tuluyang gumuho nang makita niyang pinupusasan ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Tumingin si Silvan, hindi kay Liwayway, kundi sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi puno ng pagmamahal o pag-aalala, kundi puno ng sukdulang galit at pagkasuklam. Sa isang tingin na yon, naunawaan ni Mara ang lahat. Para kay Silvan, siya ay isang kasangkapan lamang at ngayon nasira na ang plano. Siya ang sinisisi. Habang hinihila palayo si Silvan, napaluhod si Mara sa sahig. Ang kanyang pagwawala ay napalitan ng isang basag na pag-iyak. Tinalikuran siya ng lahat. Natalo siya sa isang giyerang siya mismo ang nagsimula. Tinitigan siya ni Liwayway, ngunit ang galit na inaasahan niyang maramdaman ay wala roon. Ang puot ay nawala. Sa harap niya, hindi isang halimaw ang nakita niya, kundi isang taong basag, isang kaluluwang nilamon ng inggit. Ang nakita niya ay isang babaeng mas kahabag-habag pa kaysa sa kanya noong gabing siya ay ipinagkanulo. At ang naramdaman niya ay hindi galit, kundi awa.
Walang anumang salita, tumalikod si Liwayway. Bawat hakbang palayo kay Mara ay isang hakbang palayo sa kanyang nakaraan. Isang tahimik na pamamaalam, hindi lang sa kanyang pinsan, kundi sa babaeng minsan siyang naging. Isang biktima. Tapos na ang kabanatang iyon. Sa labas ng korte, sinalubong siya ni Dalisay. Hawak ang natutulog na si Kael. Maingat niyang kinuha ang anak at niyakap ito ng mahigpit. Ito lang ang mahalaga. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay nila ang daan palayo sa magulong syudad, walang nagsasalita. Ang katahimikan ay hindi awkward, kundi mapayapa. Tumingin si Liwayway sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga gusali na dahan-dahang napapalitan ng mga puno. Isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, isa itong luha ng paglaya. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dumantay sa ibabaw ng kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita. Si Dalisay, hindi ito nagsalita. Hinawakan lang nito ang kanyang kamay ng mahigpit. At sa simpleng haplos na yon, lahat ng salitang hindi kayang bigkasin ay naiparating. Kasama mo ako. Tapos na ang lahat. Ligtas ka na. Isinandal ni Liwayway ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sarili na damhin ang kapayapaan sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo ay dahan-dahang namatay. Ang pangalan ni Silvan Montenegro ay naging headline, ngunit bilang isang magnanakaw, hindi bilang isang api na asawa. Si Mara ay naglaho na parang bula. Ang kaso para sa custody ni Kael ay naibasura. Nanalo si Liwayway. Isang hapon, isinama siya ni Dalisay sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Isa itong bakanteng lote na may magandang tanawin ng mga burol sa di kalayuan. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Liwayway. Hindi sumagot si Dalisay. Sa halip, inilabas nito ang isang malaking rolyo ng papel mula sa kanyang sasakyan at inilatag ito sa hood. Isa itong blueprint. Isang disenyo ng isang magandang kainan at coffee shop. Mas malaki at mas moderno kaysa sa kusina ni Tala na may malawak na outdoor seating area. Sa itaas ng blueprint nakasulat ang isang pangalan. Hindi kusina ni Tala, isang bagong pangalan. Sinag at Kapwa. Tumingin si Liwayway kay Dalisay, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ngumiti si Dalisay, isang ngiting puno ng pag-asa at pangako. Ito ang simula natin, Liway, kung papayag ka. Isang taon. Ang isang taon ay maaaring maging isang maikling panahon lamang. Ngunit para kay Liwayway, ito ay isang buong buhay. Sa loob ng isang taon, ang mga guho ng kahapon ay naging pundasyon ng isang matatag na bukas. Ang Sinag at Kapwa ay nakatayo na ngayon ng buong pagmamalaki sa mismong loteng minsan ay pinangarap lang nila ni Dalisay. Ito ay higit pa sa isang coffee shop at kainan. Ito ay isang santuwaryo. Ang pangalan nito ay perpektong naglalarawan sa kung ano ito. Isang lugar ng liwanag, sinag, at pagsasama, kapwa. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at sariwang giniling na kape ay humahalo sa halimuyak ng mga putahe mula sa recipe book ni Lola Tala na ngayon ay may sarili ng special corners sa menu. Naging sentro ito ng Baryo Amihan, isang lugar kung saan ang mga tao ay nagtitipon, hindi lang para kumain, kundi para magkwentuhan, mangarap, at maging bahagi ng isang komunidad. Ang grand opening nito ay isang malaking selebrasyon. Naroon ang buong baryo, ang kanyang mga magulang na ngayon ay buo na ang suporta. At syempre, si Dalisay, na hindi na lang isang partner sa negosyo, kundi partner na rin sa buhay. Minsan, kapag tahimik ang gabi at ang mga huling customer ay nagpaalam na, naiisip pa rin ni Liwayway ang mga taong minsan ay naging malaking bahagi ng kanyang buhay. Nabasa niya sa balita na si Silvan ay nahatulan ng maraming taon sa bilangguan para sa kanyang mga krimen.
Mula noon, wala na siyang narinig tungkol dito. Si Mara naman, ayon sa mga sabi-sabi, ay umalis ng bansa. Dala ang kahihiyan at ang mga basag na piraso ng kanyang galit. Hindi na nag-cross muli ang kanilang mga landas. Wala nang galit sa puso ni Liwayway para sa kanila. Tanging isang tahimik na pagtanggap na ang bawat isa ay ani kung ano ang kanilang itinanim. Isang hapon, habang abala si Liwayway sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat mesa, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Humarap siya at nakita ang sarili sa isang malaking salamin na ipinalagay ni Dalisay sa isang pader. Tinitigan niya ang babae sa salamin. Hindi na ito ang Liwayway na takot at walang tiwala sa sarili. Ang babae sa salamin ay may mga mata na kumikinang, hindi dahil sa mga luhang pinipigilan, kundi dahil sa liwanag ng pag-asa. Ang kanyang mga balikat ay tuwid, hindi na nakukuba sa bigat ng mundo. Ang kanyang ngiti ay totoo, hindi isang pagpapanggap. Nakasuot siya ng isang simpleng apron, may kaunting harina sa kanyang pisngi, at sa kanyang paningin, siya ang pinakamagandang bersyon ng kanyang sarili. Isang ina, isang negosyante, isang survivor, at isang babaeng natutong magmahal muli. Ang lalim ng iniisip ng mahal ko isang pares ng malalakas na braso ang yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ni Dalisay. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib nito at magkasama nilang tiningnan ang kanilang refleksyon sa salamin. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, bulong ni Liwayway. Mas malayo pa ang mararating natin, sagot ni Dalisay, at marahan siyang hinalikan sa sentido. Ang kanilang sandali ay nag-ambala ng isang masayang sigaw mula sa labas. Si Kael, na ngayon ay 5 taong gulang na, ay masayang nagpapatakbo ng kanyang laruang eroplano sa damuhan. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika sa buong lugar. Lumabas sila sa terasa, hawak kamay. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at lila. Isang perpektong tanawin para sa isang perpektong hapon. Umupo sila sa isa sa mga upuan, pinapanood ang kanilang anak. Handa ka na ba para sa bagong umaga? Tanong ni Dalisay. Inuulit ang tanong na minsan nang nagbigay ng pag-asa. Tumingin si Liwayway sa lalaking nasa tabi niya. Ang kanyang angkla, ang kanyang kasama, ang kanyang sinag. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang inspirasyon, ang kanyang kapwa. Ngumiti siya. Isang ngangiting puno ng katiyakan, pagmamahal, at walang katapusang pasasalamat. Kasama ka palagi. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway, isang kwento ng pagkakanulo, pagbangon, at paghahanap muli sa sarili. Ang pinakamahalagang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay ito. Minsan, kailangan munang madurog ang ating mundo para maitayo natin ang isang mas matatag at mas magandang bersyon nito. Ang mga sugat ng kahapon ay maaaring maging mga pinto patungo sa isang mas maliwanag na bukas. At ang tunay na pag-ibig ay hindi dumarating para iligtas ka, kundi para samahan kang iligtas ang iyong sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway at Dalisay. Ano pong masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga salita, ang aming inspirasyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.